Hi guys, good morning! Papunta ako ngayon sa Sitio Hanupol, Barangay Calpe. Tara't samahan niyo ako at iikutin ko kayo, itutur ko kayo sa pinagkukunan ng hanap buhay ng mga taga Barangay Calpe. Ayan na. Nandito na ako ngayon sa Sapa. Medyo mahaba-haba rin paglalakbay ang ating lalakbayin. Abutin siguro tayo ng mga 45 minutes bago tayo makarating doon. Wala pa nga sa kalagitnaan at ako'y hinihingal na. Malawak ang lugar na ito. Nasa siguro almost 100 hectare. Kaya nga lang, maraming tiwangwang na lupa. Puro mga gubat. Dahil nga sa mahirap abutin, mahirap yung kalsada, hindi makapasok yung sasakyan. Kahit nga yung kalabaw, napapaluhod dito eh. Tingnan nyo naman guys yung aming daanan. Mahirap talaga lalo na pag maulan. Sana nga, hi Congressman Wow Portes. Sana po, mapansin nyo ito. Sana lang naman, matulungan nyo kami na mapaayos lang sana itong aming daanan. Kahit na hindi simentado, yung ma-bulldozer lang ba, yung maayos lang yung madadaanan ng kahit na single na motor. Kasi mahirap po talaga lalo na pag maulan. Kahit kalabaw napapaluhod dito. Nandito kasi yung mga coconut product na pinagkukuhanan ng hanap buhay ng mga taga Barangay Calpe. Sana magkaroon ng maayos na kalsada from farm to market road. Sana po, Congressman, Mayor Gordola, hello! Sana tulungan nyo naman po kami. Maayos yung aming daan. Papunta sa aming pinagkukuprahan. Ayan po kasi napaka-hirap. Lalo na pag may dala-dala ka. Tapos yung may mga produkto na kupras, nyog. Yung mga tao, pinapasan lang nila papunta dun sa baba. Tapos yung minsan, yung may kalabaw, sila yung naghahakot. Pero kawawa, kahit kalabaw, sobrang nahihirapan dito. Dahil ayan nga yung aming daan. Paakyat po ito. Tapos pag maulan, sobrang napakahirap kasi napakadulas po nitong aming daanan. Ayan o. Unang ano pa lang po ito, bundok. Bali, bago ka makarating doon, sa may boundary ng Huban, mayroon kang ilang bundok nga ba? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na bundok yung babagtasin mo para makarating ka doon. Ganun kahirap yung araw-araw na pagsasakripisyo ng ating mga coconut farmers. Sana naman, kahit maayos lang yung kalsada, ganun pala, nagpapasalamat na po ako sa pag-action. Agarang pag-action. Kiniklaim ko na. Ay, napagod talaga ako. Ay, napagod ako guys. Nandito na ngayon tayo sa ikalawang bundok. Kundi pa talaga ako pumayat nito. Sa ngayon guys, medyo maayos pa yung aming daan. Kasi nga dahil sa mainit, hindi umuulan. Pero kapag umuulan, sobrang napakahirap talagang daanan itong kalsada na to. Kasi maputik. Hindi naman na siya ganun katirik kasi
gawa ng araw-araw pinagdadaanan ng mga naghahakot ng niyog. Bumaba na din yung bundok. Dati kasi dyan kami sa taas pa nun dumadaan, no? Sa dami sa dami na dumadaan kalabaw, naghahakot ng niyog, ng kopras. Ayan na yung kalsada namin ngayon. Bumaba na din. Hindi na katulad ng dati na talagang napaka tayog ng aakyatin mo. Pero nakakapagod pa din. Ayan, nagpakit ako. Pangalawang bundok pa lang to, guys. Ayan siya. Dito na ako sa tuktok. Ayan, kasama kong aso. Sila aking kasama. Ayan, pababa na naman ako. Tapos, paakyat na naman sa ikatlong bundok. Ayan siya.